na nga posibleng pamalit ni Coach Tim Cone kay Kai sakaling hindi makalaro ito para sa rematch ng Gilas kontra New Zealand sa 3rd FIBA window. Malungkot ang naging resulta ng laban ng Koshigaya Alpas kontra Mikawa Seahorses sa Japan B-League. Dahil sa injury na natamo ng ating pambato na si Kai Sotto, hindi lamang mga fans ng Gilas ang nalungkot kundi pati na rin ang mga tagahanga ng B-League lalo na sa Koshigaya community. Sa unang quarter pa lang ng laban, tila nadulas ang kaliwang paa ni Kai, dahilan para mapuruhan ang kanyang kaliwang tuhod. Dahil dito, hindi na siya nakabalik sa laro. Kahit pa bumalik siya sa bench matapos ang ilang oras, sa ngayon wala pang inilalabas na update mula sa kampo ng Alpas tungkol sa kanyang medical results. Kaya pala isipan pa rin kung minor ba o major ang injury niya. Ang kalagayan ni Kai ay mahalagang ma-evaluate ng ating national team dahil malapit na ang rematch ng Gilas kontra New Zealand sa FIBA World Cup qualifiers. Noong huling FIBA window, tinalo natin ang New Zealand kaya tiyak na gigil ang Tall Blacks na makabawi sa darating na laban. Ayon sa mga ulat, nakamonitor ang ating national team sa kondisyon ni Kai. Ngunit kung sakaling hindi siya makalaro, may nakahanda ng backup plan si Coach Tim Cone. Kung hindi makalaro si Kai, may sapat ng malalaki at matatangkad na players na posibleng pumalit sa kanya. Ayon kay Coach Tim Cone, ilan sa mga posibleng mag-setup ay sina AJ Edu, Japet Aguilar at Mason Amos. Bagamat hindi kapantay ng height at skill ni Kai, si Japet at Mason, ang kanilang familiarity sa sistema ng team ay malaking bentahe. Pareho silang bahagi ng 4 years program ni Coach Tim, kaya malaki ang tiwala na magagampanan nila ng maayos ang kanilang papel sa team. Bukod sa kanila, posibleng gumamit si Coach Tim Cone ng 4 bigs lineup kasama sina Junmar Fajardo at AJ Edu. Binuksan din ni Coach Tim ang posibilidad na magdagdag ng ibang big men sa roster tulad ng emerging player mula sa UP Fighting Maroons na si Quinty Melora Brown. Kamakailan, lumabas ang balitang eligible si QMB na maglaro para sa Gilas dahil may Philippine passport siya bago mag 16 years old. Bagamat under verification pa ito ng Samahan Basketball ng Pilipinas o SBP, malaking tulong si QMB kung sakaling mabalidate ang eligibility niya. Taglay niya ang laro ng isang modern big man na siguradong makakatulong para sa kupunan. Tulad ng nangyari nung nakaraang window kung saan nagtamo rin si Kai ng injury pero nakalaro pa rin. Maasa ang marami na makakabawi siya sa oras ng rematch kontra New Zealand. Hanggang ngayon, positibo pa rin ang pananaw ng team at na fans sa kanyang pagbabalik.